tawag dati dito ay tsinelas. Ngayon, flip-flops. Dati kapag ito ang suot mo, cheap at baduy. Ngayon, sosyal at mayaman. Tsinelas. Isa ito sa kinalolokohan ng mga kabataan ngayon, mapababae man o lalaki. Dahil sa pagsulpot ng mga maraming kumpanya na nagbebenta ng iba't ibang klase at totoo namang nakakaakit na disenyo nito, para bang nag-iba na ang pagtingin ng mga Pilipino dito. Mula sa pagiging palasak at mumurahin sa paningin, kapag nakasuot ka nito ngayon, habang namamasyal o nagsha-shopping, parang ang sosi-sosi na ng dating. Pero sa araw-araw kung nagsusuot ka nito, naisip ba kung paano nagsimula at kung ano ang ginagampan ng papel ng tsinelas sa ating mga Pinoy? Nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa, bakya ang naging simbolo at tatak ng masang Pilipino. Indio, ang tawag sa atin noon na ang ibig sabihin ay mahirap at walang pinag-aralan. At dito nagsimula ang pananaw na ang tsinelas ay pang mababang uri ng Pilipino lamang. Kung sa panahon natin ngayon ay pwedeng pumasok sa mga malls, hotels, restaurants at minsan sa mga paaralan na nakatsinelas. Nagkaroon ng patakaran noon na bawal pumasok sa mall ang mga nakatsinelas. Pero ang batas na ito ay nakalimutan at nabaliwala ng magsidatingan sa ating bansa ang mga imported at mamahaling tsinelas na may magagandang pangalan na Havaianas, flip-flops, Ipanema at marami pang iba. Paano ka ba naman hindi maakit bumili kung ganitong mga advertisements na makikita mo? Mga sikat na artista at celebrities ang pinagsuot at pinag-endorso nila. Siyempre, colonial at saucy mentality ang umiral. Kaya ayun, naglipa na ang mga chinelasters sa kapaligiran. Alam mo bang nagkakahalaga na mula 1,000 piso hanggang 4,000 piso o higit pa ang regular na uri ng tsinelas na ito? Kung iisipin mo, sa halagang iyon, pwede ka na makakain ng 10 araw, o pambayad ng kuryente sa bahay, o ilibre ang dinner at sine ang buong pamilya. Hindi ko naman sinasabi na masama ang bumili at magkaroon ng gandong uri ng mga tsinelas. Kahit ako, gusto kong maranasan ang feeling na nakasuot nito. Pero bago ang lahat, gaano nga ba kahalaga ang tsinelas? Ano nga ba ang papel nito sa pang-araw-araw na buhay natin bukod sa pamorma at status symbol? Pagbangon pa lang natin sa umaga, tsinelas na kaagad ang isa sa una nating hinahanap. Bakit? Sa dami ba naman ng mga gamit nito? Siguradong kakayanin mo makasurvive ng isang araw basta meron ka nito. Paano? Tsinelas number 1, insect killer. Habang nakatulala sa umaga, di pa makaget over mula sa magandang panaginip. May dumaan na ipis sa pader. Ang unang ginawa, syempre, tumili. Sabay, sigaw ng next, dampot ng tsinelas, aim, then hit. Tsinelas number 2, pangkalso. Tanghalian, hindi ka makakain ng maayos dahil sa lamesang umuga. Ang ginawa, kumuha ng tsinelas, inipit sa paa ng lamesang hindi pantay, solve! Back to the game! Tsinelas number 3, pangkuha ng mangga sa puno ng kapitbahay. Merenda time. Walang makain. Lumabas ng bahay, may nakitang puno ng mangga, ang daming bunga. Dampot ng tsinelas, aim, then shoot. Ayun, may instant merienda ka na, may kasama pang mura sa kapitbahay pag nahuli ka. Number 4, tsinelas for sports. Alas 4 ng hapon, nagsilabasan na ang mga tropa sa kalye para maglaro. First game, tumbang preso. Handa na ang lata, ang mga manlalaro, at syempre ang sandata, tsinelas. Sawa na sa tumbang preso, tumbang laro naman. Second game, paway. Nagmaibataya, nataya si kuya. Nilagay ang target na tsinelas sa gitna ng kalye. Handa na ang mga players, pa-flex-flex pa. Ang bala, syempre, tsinelas pa din. Napasarap ang laro sa labas. Inabot ng gabi. Umuwi sa bahay, nakita si nanay. Galit. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam kung anong oras na? Ha? Tignan mo, oh! Anong oras na?
Number 5. Tsinelas bilang disciplinary tool o pamalo. Dapa! Dampot kulit ng tsinelas, konting pangaral, at pak! Di na po maulit, Day! Ngayon naman, nag-interview kami ng isang flip-flops collector para malaman kung bakit nga ba patay na patay sila sa mga tsinelas na to. Vin, gano'n ka nakatagal nangongolekta ng flip-flops? 5 years. Magkano ba umaabot ang isang pares ng gantong tsinelas? Siguro mga 1,000 to 4,000. Ilang pares ba ng flip-flops ang meron ka na? Mga 15 pairs. Sa 15 pairs na yun, sa tingin mo, nakamagkano ka na? Siguro mga 30 to 40,000 na. Saan galing yung pinambili mo nito? Sariling pera mo ba o sa parents mo? Siguro masasabi ko na rin sa parents ko. Kasi sa kanila galing yung pera ko. Tsaka minsan si daddy nasa US siya ngayon, sinusuportahan niya ako para sa collections ko. O ano, kaya bang gumastos ng ganong kalaking halaga para bumili ng tsinelas na pang-display lang sa kwarto? Nag-ikot-ikot kami sa mga malls, tambayan ng mga estudyante at pasyalan para mag-interview ng ilang kabataan para alamin naman kung ano nga ba ang naging epekto at pananaw ng mga kabataang Pilipino tungkol sa pag-evolve ng tsinelas dito sa ating bansa. Alam mo ba yung mga mamahaling tsinelas like Havaianas, Ipanema, at saka flip-flops? Oo. Alam ko. Bibili ka ba ng mga ito? Minsan. Bakit? Para kasing sunod sa uso, gano'n. Hindi. Bakit? Kasi, mahalin, tsaka di naman ako interesado sa mga ganung bagay. Hindi. Bakit? Kasi bukod sa mahal, para lang siya maging in. Para sa'yo, ano ang tingin mo sa mga tsinelas na to? Dapat ba na magkaroon ka nito? Hindi naman siguro dapat. Nasa sa atin yun kung gusto natin. Wala lang. Ginagamit lang ng mga mayayaman. Wala lang. Wala pa kailang sa kanila. Against nga ako dyan kasi bukod sa as a chines lang siya, pwede naman magsuot ng chines na hindi mamahalin. Sabi nila, pag nakasuot ka daw ng mga ganitong tsinelas habang namamasyal or nagmamall ka, social ka daw or mas in ka. Ano masasabi mo dito? Para sa akin, oo. Dun sa social, kahit sino pwedeng bumili, pwedeng pag-ipunan. Pero dun sa mas in, oo, mas in ka. Pag meron kang mga ganun. Hindi naman. Kasi tingin ko sa mga nagaganyan, mga social climbers lang naman. Magaganon pa sila kung di naman talaga sila bayaran. Kung di naman nila kailangan, ba't nila gagamitin yun? Yun lang. O kitam, mula sa pagiging mababang uri na gamit hanggang sa halos na ituring nitong kayamanan ng iba. Masasabing malayo na nga ang narating ng ating tsinelas. Siguro naman yun, alam mo na kung gaano kahalaga ang tsinelas at dapat ka bang bumili nito. Nagkakatalo na lamang kung sa mahal ba o sa mumurahin ka. Sa sosi ang itsura at pangalan o sa praktikal at abot kaya lamang. Kung kay ka, as in kwarta at carry mo naman, okay lang bumili ka hanggang gusto mo. Pero hindi mo naman kailangan ipagsigawan at ipamukha sa lahat na mamahaling niyang tsinelas mo. Kaya ngayon, bago ka bumili ng mamahaling tsinelas o kahit anong pang bagay iyan, siguraduhin muna ang silbi at benefits na may dudulot nito sa'yo. Alamin kung ano nga ang tunay na motibo mo sa pagbili at pagkakaroon nito. Dahil kahit anong mahal at ganda niyan, pare, tsinelas pa din yan. At alam mo kung para saan yan. Pero kung di ka pa rin kumbinsido at ayaw paawat, wala naman ako magagawa. Sabi nga ni Bossing Vic Soto, this is a free country. You can do what you want. Meron din naman kasi mga tao na dito nakakuha ng kasiyahan every time na magkakaroon at nakakita sila nito. At kung isa ka sa kanila, para sa'yo ang next episode namin.